Sa ikalimampung pagkakataon, magluluto ulit tayo ng ginataang monggo. Lagi naman kasi ako nagluluto nito, di ko lang binibidyohan. Tapos minsan nag-upload ako short video na lang na walang voice over. Pero ngayon, voice over ulit tayo kasi may mga napanood akong nagluto nito. Na-stress man ako habang nanonood kasi na-hassle talaga sila sa paggawa nito. Para sa akin, alam nyo, ito ang pinakamadaling lutong malagkit talaga. Apat lang kasi ang main ingredients nito. Malagkit, monggo, gata salvaje, at asukal. Yun lang naman. At mag-uumpisa yan lagi sa pagtusta ng monggo. Nasa sa iyo na yan kung gaano karami. Pero dapat mas marami pa rin yung malagkit na bigas syempre. Kung 4 na gatang yung malagkit, siguro nasa 3/4 na gatang lang ng monggo, ganon. Pinakaunang ginagawa lagi dito, kailangan tustahin muna yung monggo. Huwag ka munang gumalaw sa ibang bagay. Dapat yung monggo muna ang focus mo. Tustahin. Yung iba, semi-roasted lang yung ginagawa sa monggo. Yung parang light brown ba yung kulay. Pero ako, mas gusto ko ng dark roasted. Kasi mas lumalabas yung aroma ng monggo. Basta wag lang sunog ha. Pangit din kasi lasa ng monggo kapag hindi natusta masyado. Yung may pagka-green-green pa ganon. After ko tustahin tong monggo, sobrang init yan. Kaya palalamigin ko muna bago ko galawin ulit. Ngayon, i-prepare ko na muna itong malagkit na bigas. Nasa 6 na gatang yata ito. Nahugasan ko na pala yan ng maraming beses. Tsaka natanggalan ko na rin ng mga kata-kata ganon. Nilagay ko lang sa kalderyo na parang si Hungry Cakes, hindi tumitingin dun sa niluluto, kundi sa camera lang. Sa paglalagay ng tubig, tansya lang. Basta wag lang kakaunti na parang magsasaing ka. Okay lang ding masobrahan kasi pwede mo naman yung pakuluan ng pakuluan hanggang sa mag-evaporate. Supposedly, sasabay na dapat yung monggo sa pagpapakulo nito. Pero sinindihan ko na rin kasi mabilis ko lang naman i-prepare yung monggo. Kung matagal ka sa monggo, wag mo muna tong sindihan. Kasi mabilis lang maluto ang malagkit, yung monggo matagal lumambot. Sa pag-prepare nitong monggo, kailangan ng bilao o kahit anumang malaking lagayan like bandihado, ganon. Maghanap lang kayo ng anumang mabigat na bagay na pandiin nyo dito sa monggo like baso, bote, mangkok. Tapos, diin-diinan nyo lang yung mga monggo hanggang sa ma-split into 2 pieces. Take note, hindi nyo po ito kailangang durugin. Kailangan lang i-crack para mabalatan. At the same time, para mas lumabas yung amoy pag niluto na. Ipipress-press mo lang ba, tas maririnig mo naman yan natutunog-tunog. Crack, 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 ganon. Parang may napanood yata ako dati, gumamit ng mortar and pestle, tapos meron din gumamit ng food processor. Hindi na kailangan ng mga ganon, guys. Kailangan mo lang diinan talaga ng mabigat na bagay para lang mag-split into 2 pieces yung bawat bottle ng monggo. Ganon. Kapag food processor mo kasi yan, o di kaya dinikdik, hindi na yan magmumukhang monggo B. Hindi mo na siya makikilala, man. After ko i-press, yung tinustang monggo, yung para bang wala na akong naririnig na tumutunog na nagka-crack habang diniidiinan ko, ganon. Ngayon, ipapakita ko naman na sa inyo yung isang step na bihira ko lang talaga to makita sa mga nagbablog ng ginataang monggo. Ang pagtatahip, yes, tinatahipan po ito para matanggal yung mga balat. Habang pinipress mo kasi yung monggo, kusa na rin hihiwalay dyan yung balat. May napanood ako parang sinasala nila sa strainer ba yun? Yung iba nga sinasama na pati balat. Kapag tinahipan mo kasi yan, magsiseparate yung light and heavy materials, tama ba? So yung mga lightweight dyan na material, yun yung matatapon at yun kasi yung mga balat ng monggo talaga. Hindi nyo rin kailangan ng bilao ha para makapagtahip. Nasa Saudi pa ako dati, ilang beses akong nagluto ng ginataang monggo doon. Ang gamit ko lang ay bandihado. Mas madali ang way na to at mas marami kang matatapon na balat talaga. Pero hindi naman kailangan na 100% na matanggal mo lahat ng balat dyan ha. Pati doon sa pag-crack ng monggo na kailangan lahat mabiyak mo. Hindi naman. So okay na tayo sa monggo, nabiyak ko na, nabalatan na, natahipan ko na, kaya inilaglag ko na. O ayan diba, sakto pakulo pa lang. So makakahabol pa yung monggo natin na lumambot. So kukulaan lang natin ito hanggang sa tuluyang lumapot habang hinahalo occasionally. Nung lumapot na, nilagyan ko na ng asukal. Konti pa lang yung nilalagay kong asukal ha. Halos isang kaldero yan, kaya dapat talaga maraming asukal. Pero di ko na ipapakita yung pagdagdag ko pa dyan ng asukal kasi baka mahimatay na yung mga manonood man. Kasi yung ibang mga viewers ko, kapag nakakapanood sila ng ganitong mga kakanin na syempre matamis, kaya nga kakanin diba? Alam mo yung parang sila pa yung nagkakasakit ng diabetes kahit di mo naman sila binigyan ng luto mo. Last but not the least na ilalagay ko ay ang gata salvaje. Tamad na ako magpiga-piga pa ng niyog, kaya yung nakapak na lang ang nilagay ko. Nilagyan ko rin pala yan ng konting asin para lang mabalance ang equation. Di ko lang nabidyohan. So lulutuin ko lang yung gata dyan, tapos palalaputin lang ito at okay na. Mas gusto ko kasi sa ginataang monggo yung malapot
malapot talaga na parang biko na ganun. Ayoko nung parang lugaw style kasi pag sinerve mo na ito tapos nilagyan mo ng toppings like evap o di kaya coconut cream, habang kinakain mo tapos lumalamig, mas nagsasabaw. Kaya mas gusto ko talaga yung malapot na ginataang monggo. Ikaw, malapot din ba yung gusto mo? Nagkandapaso ako, ano ba yan? Pero okay na to, tama naman na yung tamis para sa akin. Pakukuluan ko lang ng konti para mas lumapot pa. Ngayon, di ko na po ipapakita kung paano ko to kinain. Kasi baka may matakam na naman this oras na ng gabi. Maglalagay na lang ako sa baon na ibibigay ko sa mga kaibigan ko. Kasi madami-dami naman itong naluto ko ngayon. Pero dalawa lang yung bibigyan ko kasi parang kunti na lang yung natira. Madami na kasi kumain kanina. Tapos habang binabalot ko na yung dalawa, parang inisip ko baka magtampo yung isa kapag hindi ko binigyan. Kaya sige na nga, magsandok pa ako. Total meron pa naman, di na lang siguro ako kakain mamaya pagkahatid ko nito. Yun lamang po, muli ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity, let's make people happy. Huwag po kalimutang mag-follow sa ating page. Maraming salamat po. Next station, Araneta Center, Cubao Station.